One part nini is the patience in temptations. Ang temptations, it might be gitistingan ka kay aron malikod ng imong pagtuo, tistingan pud ka, kanang tistingan ka or na mga temptations moabot sa imuha aron pagsuta sa atong kaugalingon kung tinuod ba kita ning tuo sa Ginoo. Ina naman na siya. Napoy mga panahon tistingan ta kung sa atong kinabuhi likod ba ta. Kung isa lang, kundi daghan na siya nga klase, pero kung atong mabantayan, isa lang solusyon, no? Dili lang kapalayo sa Ginoo, naagyo sa Dios ang solusyon sa tanan. Sa kinabuhi, daghan tay mga gitawag nato mga altasulon. Unya daghan kayo mga ato manguno nato sa kinabuhi, kay dinhi sa kinabuhi nato maigsoon, i-exist ni kalibutan nga may dalang kasalanan. Ay mo kalimot anak ning gamot ang tao sa kalibutan sa ingon ni King David nga ang tao nahimugso diha sa kasalanan. Bot pasabot ning abot ning kalibutan pero nagbalod og kasalanan. So ayaw mo kalimot nga nagsugod ang kasalanan nato gikan sa nag-una nato ng mga tao nga mo si Adan ug si Eva. Mo to gidala nato, no? So cycle na ni. O yun ang pulong sa Ginoo. Bulahan daw ang tao nga maka-antos or makasukol or sa kanang daw makasukol o kanang gitawag ito makapildi sa gitawag ito temptations. Kay human daw siya masulayan, he shall receive the crown of life. Bot pasabot na ihatag sa imuha nga kanang bukti, no? Bukti. So kini siya nga crown of life, dili man ni siya karon diri sa tuwa. Pero ang gitawag sa Ginoo nga kadaugan sa panahon nga modaog ka sa temptations na ang kalinaw, na ang kalipay, na ang gitawag nato kahamugaway sa pagpuyo. No? Ang tawag ko peace of mind, yan asto kasing-kasing ang nakanindot sa pagpuyo sa kinabuhi. Now, iyan na po lang sa Ginoo, which the Lord hath promised. Gisaada niya ano? To them that love Him. So ay mo kalimot maigsoon ang temptations na nasa tanang panahon. Daghan nga aspeto o daghang anggulo ang gitawag temptations. Pwede tintalon ta aron masayang ang atong oras. Pwede matintal ta aron nga mailad ta sa atong gipanghimo. Kay na to mo ginansya ta pero gansi di ay. Pwede po taling lahon na dili ta magsulti tinuod. So mamakak ka. So dili ba na sayon kanang pag-fight of temptations. Dili sayon. Na yung mga panahon nga hingkuyo ka sa temptations o niya, nagmahay dahin ka. Nagmahay ka. Ay, pagula ko to ko ala da. Ano? So magmahay ka. Pero ayaw mo kalimot nga ang pagmahay linugdangan na sa sayop na to nga decision. Now, dinhi sa kinabuhi, dili man ni mawala sa buhi pa ta, dili mawala ang temptations. Kaya temptations pwede siya muling lang, maguba ang relasyon. Pwede na. No? So careful ta kayo. Niya na ta sa gitawag to computer world. Nabisan ang mga gagmayng bata, mas wise pa sa ginikanan. Sa gitawag lang mga gadgets. No? Bantayan na to na pag-ayo. Ang uban mga bata, pag wala pa sila gadgets, ay makatulong pa sila simbahan. Maka-apil pa sila prayer meeting, makaabot pa sila Domingo sa buntag, hing-apil pa sila choir, no? Kanya may tabok di bali, di pag-yun malait. Pagkahapon na mo-apil pag sa programa sa young people. Pero sa dihan naka-gadget na, pasensya na yun. Kay mas importante yun ang panahon niya sa gadgets. May so perting gansihan hindi mo anak. Perting yung gansihan nimo. Kay dili man nimo na mapairal ang gadget kung wala kay budget sa imong internet, budget sa imong load, ano? Kay madaot man na siya, dili naman na siya muganaon niya, mupalit na po kaglaing SIM pack nimo na kung madaot na kay dili na nimo ginaloadan. Mo demand na oy. Nay gasto na. Ya mo tintal din sa imuha.
aron dili na ka magbasa Bible, aron dili na ka mag-ampo, kaya nga naman, busy na kakayo. Kung sige bisihan, gadgets. Ayaw mo kalimot, anak, no? Ayaw mo kalimot nga, kanang gadget, pag sa panahon nga nakagunit ka anang gadget, cellphone, laptop, at sa mga kanang itawag o tablet, pagkagunit na gani ka anak, ayaw kalimot nga, gigastuhan na. Ayaw pagtugot nga mangilad siya nimo. Ayaw pagsugot nga ilaron kaniya. Ikaw ang pinag-aralan, ikaw ang makabasa, ikaw ang kabalo sa pag-purchase. Pagkatapos ilaron kaniya. Nga wala po na mahimo kung dili mo na sa i-charge. Wala po na mahimo kung dili mo na loadan. Wala kay wifi pero na kay data. Kung wala kay load, di ba, may data. Dili nimo makita ang sa Facebook nimo. Dili nimo mo-open ang mga pictures. No? Ginana ka kuya. Muna sa kinabuhi nato maigsoon, bantayan nato na nga dili ta mga ilan. Hinumduman nato pa kayo, no? Sa kinabuhi nato. Yun ani ang kahimtang nato. Usahay kaingon nato og kung patuot ta sa tentasyon, kaingon nato og makaginansya ta. Pero ang tinuod, pili ta. Ngano, sa panahon mo musunod ka sa temptation, nakasala ka, nasayod ka, nakasala ka, o dili ka mahimutang kay konsensya man ka. Ang pulong guiltiness maigsoon, wala na nagdala siya o kalipay. Nagdala na siya og kasubanan. Wala gi guiltiness nga maghatag og kalipay. Ang guiltiness nagdala gid siya kasubanan. Parang atong tun-an karong gabi una kung saon nga mapildi nato ang temptations. Kinahanglan mapildi ginato kay kung mailad ta, mapildi ta, mailad man ta. So bantayan nato na dagha ang gulo ni ang temptations. Pwede mo guba sa atong relasyon, no? Pwede siya mo-insert sa ato ang panagtiayon. Ang temptations bantayan nato na ha. Nya usahay sa atong mga panlasa, usahay mailad ta sa atong mga choice. Say mailat ta sa atong decision, mailat ta sa daghan kayo mga forma ang temptations. Pero hinumduman nato pa kayo. Nabisan gani sa pagsimba nato, pwede pa tagilaron. Nga naman, imbis dapat na nagwali, maminaw ta. Ang uban, magtabi-tabi. Kasayad ba ka nga kanang temptations na? Dapat mapildi ni mo na siya, dili ikaw mapildi. Kaya kung mapildi ni mo, dito magtabi. Makonsentrate ka sa nagsulti. Kaya nga naman, aron makakatunta. Nakainom ta sa walay ni Brother Dor kaga itong Domingo. Nga naman daw nga ang mga Kristohanon, dili naman sila, magkabuknaw man sila. Tungod kay, wala sila nakatunan. Nga nung wala sila kakaton, kaya bisa pag nagsimba, dili man maminaw. Di ba? Pareho na sa pag-eskwela mo, present lagi ka. Pero wala bang ka maminaw sa lesson sa teacher? Eyes on the board. Tuwa mo kasi mong cellphone. Eyes on the board. Wala. Tabi-tabi ka sa kalibot. Dili ka katon. Mura gyapon na sa simbahan. Mura gyapon sa espiritual ng bahay na to. So dili may isong tuluran ng kabutang kung saan na to mapildi na to ang temptations. Dalawa lang ni. So how to defeat temptation? Number 1. Sa Genesis chapter 3 verses 1 to 6, it is a story about Adam and Eve. Gihimo niya ang tao, ang Diyos ba, gihimo niya ang tao nga walay sala. Perfect siya. Kung niya nakanindot may igsoon, supplied na tanan. Gibutang siya sa garden sa Eden, narito ang iyang pagkaon, narito iyang trabaho, narito iyang puyanan. Yan ang nakanindot, no? Pero, na-roll. Ingat ang Ginoo, makakaon mo sa tanang bunga sa kahoy sa garden sa Eden, pero kanang bunga sa kahoy sa pag-ila sa baik sa datan, dili ka magkaonan. Kaysa dihang magkaon ka, mamatay gayud kamo. Naghisgot ang Ginoo na dili material, spiritual. Spiritual. Kahingkaon mo to sila, wala ito namatay. Nanganak, mabaya sila. Nakaproduce pag atong ginikanan hangtod sa atong panahon karon. Na kung atong sabton maigsoon, ang temptation simple og nindot pagyud kaayo nga pamaagi. Ingon ang Bible diya. Ang sulti sa bitin, no?
ang bitin nagrepresent na siya kang Satanas. Ingon ni siya, tinuod nga dili mo makakaon sa mga bunga sa kahoy sa garden sa Eden. Ingon ang babae, makakaon man, pero kanang bunga sa kahoy diya sa kaliwala dili mo makaon anak. Bisan gani paghikap, wala ba yung ginoo bisan gani paghikap ang pagkaon ato, ang role ato niya nga dili sa makaon ato. Pero ang nahitabo maigsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, sa dihang nakita niya, nahibaluan niya nga, oh, yun ang yawa. Abi mong gudi mo, kung mukaon ka, mahisama ka sa Diyos. Di ba kag mahisama ka sa Diyos? Gamuhanan, no? Mahibalo sa tanan. Oh, inana ka maayo. So, tungod sa moong aghat, ingon ang Bible, o ang babae, nagtanaw siya nga, nindot sa iyang mga pananaw. So tiyanta mo ang temptation nindot gyud siya primero. Pero kung musunod na gani ka, pait na kayo ang linugdangan. Ay nga na diya. Sa dihang mukaon ka, sa dihang nakita niya ingon sa verse 3. Yan ang verse 3 anak. Genesis chapter 3. Siya, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Gidugangan na niya, no? Sabot pa sabot, mingkuyog na siya sa gitawag nga temptation. So verse 4, ingon na pulong sa Ginoo sa verse 4. And the serpent said unto woman, ye shall not surely die. Dili gyud tinuod matay ka. Verse 5. Ingon siya sa verse 5, for God doth know. Ingon ang yawa, no? Kay ang Diyos na sayod magod, na sa adlaw nga mukaon mo ana, ang inyong mga mata mahimata, mabuka, no? But pasot, naa siya makita, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So, muna gisulti, mahimong, may sama mo sa Ginoo, mahimong mo sa Diyos, no? Mahibalo sa maayog sa dautan. Sa verse 6, diri siya hingil. Ingon sa verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, nakita na nga, lamig mo po kaunon din eh. Lamig mo gitinguhaon pagkaon, no? And that it was pleasant to the eyes, nindot po tanahon, lamig gid kaayo, no? And the tree to be desired to make one wise, kanya gusto po niya mahimo siyang malamon, she took of the fruit thereof, so nagkuha na siya anak sa bunga, sa mong kahoy, and did eat. Niya hingkaon siya, and give also unto her husband with her, and he did eat. Gano'n natintal sila? Tungod sa ilhang, ingon ang Bible, tungod sa ihang naa sa ilang kasing-kasing. Kaya gusto sa nakita nila, nindot pang pagtanaw na nila para pagkao, no? O niya, lami mo na sa iyang mga matay ng Bible. Gusto niya nga mahisama sa Diyos, mahimong alamon, no? So, hikaon siya. Maigsoon, ang tumong yun. Nganong nalingla siya, tungod kay naa siya tumong, no? Nga wala niya mabaloy, gidid-an sila, kay dili day makamaayong ta. Pero hingkaon gid siya, kay nga naman nailad siya. Bot pasabot, wala siya musokol, siya ang napildi sa temptations. Dapat hingdaog siya. Bahala ka basta kay ingon man kanino, di gid mi kaon na. Pwede mi makakaon man sa mga bunga sa kahoy sa garden sa Eden, pero di mo kana. Wala, ilagi kay kuan. Antod gid nga nalinglag ito. Ang temptation na siya gitawag communicating agent. Na siya gitawag nato nga distraction. Na gamiton ang atong mga unod, gamiton ang atong mga panlantaw, kunya garbo sa kinabuhi. Lamig man na kaonon good. Nya abi mong gud nimo sa dihang makakaon ka na side ang Ginoo nga mahisama ka sa Dios, mahibalo sa maayo ug sa dautan. Na-touch ang ego, gusto po niya nga may sama sa Diyos, gidala lang siya sa yawa, sa iyahang sala. Nga naman, kay sa iyahang tinguha nga nung gipahawa siya dito sa gingharian, tungkol kay gusto niya may sama siya sa Diyos. Tanawa ko na, giilad niya si Adan ug si Iba. Nailad yun si Iba. Na kung atong sabton maigsoon, yun ang puno sino, bulahan daw ang tao nga mo-endure sa temptations. Sa laing term, makig-away ka sa tentasyon. Kanang mudaog ka sa temptations. Eh kung mapildi ka, mailan man ka. Pero kung mudaog ka, di ka mailan.
So saan ito pag-defeat? The first thing, do not believe its lie. Ayaw pagsunod sa iyang bakak. Ang tinuod maigsoon, magsugod lang gid siya sa gamay butang. No? Kanang imong mga pananaw mo, di ay? Mo ni gidili di ay sa ato, ano kay mahimong sama ta sa Dios. Tanawa ra ko na, no? Ang tinuod maigsoon, ang Dios naghatag og mga pamaagi nga ni sa tao para sa kaayuhan sa tao. Ang problema kay mosupak yun ang tao. Ang nakanindot maigsoon, kanang musunod unta ta niya. Nga naman, gawas nga nasa kitawag distraction, kanang communicating agent, nasa consoling tricks, nasa nindot nga explanation. Kung sa may explanation na, iyon abi manggod ninyo, sa dihang mukaon mo, may sama mo sa Diyos. Nahibalo ang Diyos ni Ana, na kung mukaon mo, may sama mo sa iya. Mahibong maalamon, mahibalo mo sa mayug sa daotang. Maigsoon, bisag wala pa sila malingla, kabalo sila kung sa bayan sa daotang. Kana na yung pagsugot sa Ginoo, kabalo mo sila, na kana siya maayo. Ang pagsupak sa kabuto sa Diyos, dili maayo. Nga naman, na-probe mo na sa unahan, na sa dihang nakakaon sila, no? Nakita nila ang mali sila, ka. O nalago sila, yun ang pulo sino. Nga nung nalago man sila, ang reason na tungkol kay guilty sila. Nakabantay mo, pag natin nahimong sayop, pagkatapos kay nailat na sa mga temptations, di ba? Maulaw ka. Unya mo ko sa guiltiness. Bisa pag di kasutihan, kabalo kang ginisayop. Wala ko ba, pag-backslide na, dili na kasimba, mahadlok lang siya musimba kay ganoon, basi kung sa exotic sa ilang, sa mga membro, wala, imo rin ginahuna-huna. Imo rin ginahuna, wala ba sa eskwilahan? Naka-absent ka sa semana, maulor kong kita ka basin, sige na po absent. Ayaw mo na, basi kung sa kasulti sa mga classmate, basi kung sa kasulti ni ma'am, or lister, di ay, mas malipay na yung instructor niya kung muabot ka. Nga naman, gapangita na sila kay wala sila ikabot ang record na maayo sa imuhang papel tungkol kay absent ka. Nga naman, mabutan ay God average niya ang imong teacher kung wala kay gihimo. Kung sa mahimo ni mo absent man ka. Wala na ni mo. Nga maulaw ka, kaya naman, guilty man ka sulod sa imong kasing-kasing. Wala ayaw kalimot maigsoon ang temptation sa iyang pagpamakak na consoling tricks na siya mga maayong mga pulong na kung musulod yun ka sa giingon niya, mailad yun ka. Wala ba tayo na ito, ha? Kanang mga temptations maigsoon is nailay na siya, na nagdala na siya bakak, wala yun ka tinuuran anong tanan. Pero kung musakay ka, munang mahimo ko kang makapamakak. Hinumduman na ito na pag-ayo. Kay ang ihang bakak maigsoon, dili lang nagdala og communicating agent, no? That is distractions. Dili lang nagdala siya consoling tricks, na nagdala siya explanations, kundi nagdala siya convincing power, promises, no? Maka-convince kay nga naman masa na isaan. Kay abi manggod nimo sa dihang mukaon ka, may sama ka sa Dios ug mahibalo ka sa maayo sa daotan. Tanawa ko na lang, pero wala sila kabantay nga kanang gihimo niya, muna gihimo niya pag-rebuilding ito sa Dios. Ang ibong sabton, kana si Satanas before, no? Sa wala pa siya ning sokol sa Dios. Lima ka choir director na sa kingdom. Kahayahay lang. Sumayon siya sa music. Diri sa kalibutan maigsoon ang music nga kaganahan gyud aning mga diri sa kalibutan nga pwede malingla ang Kristohanon, kanang rhythmic, no? Rock music. Kabantay mo nga bisag dili gani ka wala ka, dili ka naminaw, dili ka nag-focus ana nga kanta ano no, pero sa padahon nga grabe niyo wala ni mo bantay ba nga ikaw mismo nagyangon na dayon ka. No? Ang imong tiil gahapak-hapak pa sa nakahinom anak agi no mana sa grabe alam niya walang niya nakabanti ko ba nga pero wala lagi mo na ka nakabanti wala hingkuyog na akong unod kay mo sa unod doon man na siya nga music
Muna kung atong sabton maigsoon, grabe gyud, no? Grabe gyud ang pamaagi sa kalibutan. O sa hindi ka kabantay, nahiyan mo na dahil ka, di mo takong sa'yo, pero nagyan mo naman ka, nanon tungod sa rhythm, mo na dunggan. Muna si Adan o si Eva maigsoon, nalingla siya, muna ang resulta, sa dihang napili sila sa kaaway, no? Sa tentasyon. Kung siya naitabo, ingon ang pulong sila, tinunglo ang yuta, tungod sa gihimo nila. Yung human ana, ingon ang pulong sa Ginoo, gipahawa sila sa garden sa Eden. Warag naghulagway ba nga gikasal sila, kunya hawa na mo dire sa panimalay sa imong ginikanan, magpuyo mo inyo. Mo ganing sa Bible pod, pag maminyo ka, gaina nagkasal ko gaina. Nadayon ra mo gid sa hawa kas Ginoo, alayos. Bot pa sa ka, kahit kayo na lang gihatag sa Ginoo siya. Naala gyud unta ka, pero giusikan nimo kay nagpailat man ka. So careful ta, no? Kung na yung mga butang nagipiyal na sa Ginoo, naanata gibutang sa Ginoo, nga aron mapuslan ta pag ayo makalipay ta sa Ginoo, nya dili ka makabantay, mailad ka, marong desisyon na ka, makahatag kag dili mayo, ayaw kalimot kapag lugdang anak, nakahinumdum ko sa giingon ni butan tungod sa kasalanan sa mga tao. Asa nagsugod sa dihang nailad si Adan ug si Eva. Wala karon, niya ka karon, niya wala ka kabulos kalawasan si mong kalag, ay mo kalimot ha, pwede ta mamatay unyang gabi. Pwede po bumalik ang Ginoo niyang gabi. Kung wala ka makadawat kang Jesus Christ tulad sa imong kasing-kasing, ayaw kalimot, wala gid ka ma-enroll sa basahon sa kinabuhi. Na importante gid nga makadawat kang Jesus Christ, kay kung dili ka makadawat kang Jesus Christ, mabata man ug matigulang, ingon ang pulong sa Ginoo, itambog gyud ka sa lino nga kalayo kung dili ka masulat sa basahon sa kinabuhi. So dapat maka-decide ka nga imong dawaton si Jesus Christ, kay si Jesus Christ ang nagpakamatay dito sa cross para ibayad sa atong sala. Si Jesus Christ ang nagpaula, nagpaaga sa iyang dugo dito sa cross para sa kapasayloan sa atong sala. Gilubong siya, pero ingon ang Bible, nabanaw siya sa katulog adlaw para pagpumatuod nga ang kaluwasan nga gihimo niya dito sa cross o Calvary, tinuod o kasaligan. Nga naman, nabanaw siya gikan sa mga patay. Kung naaman ka karon, wala pa kay siguro matuglangit, si Jesus Christ ang gikinahanglan nimo. Kaya nga naman, siya lang ang bugtong dalan padulong sa langit. Na kung imong maangkunan si Jesus Christ na nakadalan padulong sa langit. Dili niyo makita, pero sigurado kay ang Dios dili gyud mamaka. Ikaduhang butang mga igsoon, how to defeat temptations. Not only do not believe it's lie, but number 2, Genesis chapter 39 verse 12. Ingon ang pulong sa Ginoo diha sa Genesis chapter 39 verse 12. And she caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Kana siyang istorya na giskuta may tungod kang Joseph kung yung basahon na siya. Okay? Si Joseph, buutan nga bata, no? Faithful ka isa sa iyang parent, pagsugoon, sugot dayon, no? Iabot sa punto maigsoon nga gisugo sa siyang tatay dito sa field, aron pagsusi sa iyang maigsoon nga nagbantay sa karnero. And then, ang nahitabo maigsoon, tungod kay buutan man siya, gihatagan siya special nga gift sa iyang tatay, tungod kay sa ilahang 12, sa ilang 13 tanan, pilang isod gumabay, siya lang, no? Siya lang ang pinaka-buutan nga mo-respond dayon kung suguon. Pag badlongon, mo patuo dayon. Pag suguon, mo sugot dayon. Walay daghang reklamo. No? Dili pareha sa to karon labi na cellphone, makabungol. So tiyatago ni mong bata, di nakadungog. Masuko na lang kumadugay. Pag huy, son, ha? Mohani mo, kiwa mo. Ala kay busy kay din sa ano? Si Joseph buutan kay siya. Mo respond dahil siya, responsible sab siya. One day, ikainitan siya sa iyang maigsoon. Nga naman, tungod sa nindot ka jacket, magyatag. Walay lain, nagyatagan siya lang. As reward, tungod kay buutan kay si Joseph. May mga panahon, kung magtarong ta das Ginoo, panalanginan man ta. No? So, dili ta dapat masina sa uban kung na blessing nila. Nga naman, tungod kay, angay naman sila tagaan, tungod sa gihimok tingaling nila sa Ginoo. Kita, kung maghimok po tagmay sa Ginoo, tagaan mo po ta sa Ginoo. Patas man na, kung ang ginikanan sa tao, mga anak na winalabi,
kung na may mga gipalabi niyang uban, sa Ginoo wala gyud pinalabi, patas gida. Kung ikaw magtarong sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo. Ikaw pag magbinuang sa Ginoo, dok-dokod po ka sa Ginoo. Patas na tanan. Pero si Joseph, buotan siya, then to make the story short, giklaw na sa patyon siya. No? Pero kay si Reuben, siya dili, iksuon gyapon na siya. So to make the story short, gipangwartahan nila aron makakwarta sila, gibaligya si Joseph. So gidala siya sa Egypt, gibaligya siya, ang unang kapalit siya si Potiphar. So sa dihang nga anak ng Potiphar, tungod kay responsible si Joseph, unya grabe siya ka may nampuon, unya nagdangop siya kanunay sa Ginoo. In other words, godly gid siya, Diyos nun siya. Bisag na problema, dangop gid siya sa Ginoo pirmi. To make the story short, ang gihimo ni kining Potiphar, nahimo siya kaligando. Kay kung unsa nga business ibutang nimo sa kamot ni Joseph, mulambo man. Hantod sa patigayon, lipay kayo ang amo. O usa ka adlaw, sa sige niya pamalandong sa maong patanon. Wala, nakatanaw na siya kang Joseph, nakaangay kang Joseph, hantod gusto niya nga luunan na siya. Pero ingon sa verse 12, king likay gid siya. Na, hindi kay sige na boss, sige na, kanang tintalong tangan, sige na, birahon na kita sa stasyon. Dili! Diko! Ano? Managiyon ni Joseph, di lagi pwede, kaya na, sige na lagi. Pero sa tanaw na nga murag, ganuyon na gid siya, kay murag mapildi na siya, ang gihimo niya, hinglaya siya, gikan anang dapita. Hindagan siya, gawas. Aron dili siya, mapildi sa temptations. Ikaduhang butang maigsoon, do not believe its lie. But number 2, do not stay with temptation. Kabalo ka gitintal ka, ano magpabilin-bilin pa man ka diha? Ayaw! Hawa na diha! Amen? Hawa diha. Kabalo ka nga tentasyon na ni. Padikit-dikit pagit ka, hatod yung mailag ka. Ayaw. Hawa na diha. Sa panahon ni Joseph, pagtanaw niya, gwapo ng example, no? Pag na-temptation, layas! Biyahe ng temptation niya. Musunod-sunod ng temptation sa to, pero pagtanaw niya mo muli kayo, ikaw mo biya, dili ko kantahan pa rin, oh, tukso, layuan mo ako, na di na pwede. Ikaw good ang biya. Sabta na to, amen? Di, tama kuyog-kuyog. Kabalo ka nga dili mayo, ay nagkuyog. Pinapilya ka, mabiktima ka, madugay. Nabitaw, natay sayings bitaw, nga kung magdula-dula ka kayo, lagmit, mapasok yun ka. Kung magdula-dula kang tubig, lagmit, mabasa yun ka. Amen? Magdula-dula tawag suwab sa kining sundang, masabad, may tendency masabad yun ka. More pa na sa temptations. Pag nagdula-dula ka sa temptations, lagmit yun, matintal yun ka. So pinaka the best way, hawa diha. Do not stay with temptations. Kabalo kang gitintal na ka, hawa. Likayin na siya. Biyain na. Si Joseph, kung yung mga nanon, higayon na ito, kung sila nagkulong ito, kining, mitig yun eh. Wala. Nga naman, ang iyang gipalabi ang Diyos, aron mahimo siya successful. Mawala ang guiltiness, mawala ang sadness, kaya nga naman, tungod kay, kung mo victorious ka, di ka mapasalugon. Kung mo daw ka, dili gid ka masubok, malipay gid ka. Wala jud ko'y nakita ang nagdaog na kaning dapat naghilak, nahingdaog, nahinghilak tungod na sa kalipay, no? Pero wala ko'y nakita nga hingdaog nga nasubo siya. Kasagaran, malipay kita. Kung hihilak mo na siya, tungod na sa kalipay. Abnormal naman po na siya kung imbis ka hingdaog ka, na hingdaog ka, hihilak nung ka, naglagot pa. Pura kang si Juna. Di ba? Abnormalities mo na. Abnormality na. Ang normal gida, no? Sa panahon ng mudaw ka, malipay gid ka. Malipay gid ka.
Hindi daog ng ugang. Tanawa, ang sa resulta maikson sa dihang wala siya mo stay sa temptations. Hing undergrounded siya sa process, na-presume na siya kay hintuo mo gid iyang amo nga lalaki. Nga giyamong nga na yung kay nga naman pagbira sa isig nabilit ibili mo niya kay kung dili niya hubuon ang may tabo, mabira man siya. So imo para dagan siya. So siyempre na ginag-witness ato, posible mo kay dudot lang to witness. Nag-witness ato. Pero false witnesses gito. Na-preso gud siya. Pero siyempre nasuko gid putong amo niya nga lalaki kay nakatuo gud siya. Pero nakadungog ba kada sa story diha nga namalo siya? Let it be. Kana bang itugyan nimo sa Ginoo? Bahala na ang Ginoo anak nila. Bahala na. Ayaw ko panungupod. Na siya, bahala na Ginoo na. Patay ko dapat sila. Dili na mao. Di na mao pagtugyan. Nano mo gyud ka ang tinuod di mo na. Itugyan nimo pasabot bahala na ang Ginoo na. Dili na ka magsakit sa imong buot. Bahala gipreso ka. Pero tanawa ang privilege nga gihatag sa Ginoo. Tanawa, pag-abot niya sa prisuhan, una-una lang ha, piniriso ka pero sa ligando. Sa dito ko sa PC company tunguna sa 419 PC company that time, ang tawag na mo ana is preso kabalero. Gitawag piniriso ka pero nakagawas-gawas ka sa silda. Kalakaw-lakaw ka, subuon ka pa ito. No? Ginan siya ang ginawag preso kabalero. Si Joseph gibutang siya sa prisuhan pero ang warden naghatag siya o panugot na siya ang mo in charge dito sa prisuhan. Ang istorya na di ba? Sa dihan na nga preso dito nga butler o katong beaker nya nasubo kay sila usa ka adlaw siya nga ano subo man mo sa problema ninyo siya na balakam nasubo gid mi kayo Joseph kay nagdam ko mo gabi pero wa man ko kablaw kung sabot pasabot ato naganaw na nya siya nga suti ko unsay inyong unsay damgo nimo kay ang Ginoo may mo pa kudayag anak. To make the story short, isulti dayon sa butler inani ang kanta chumao wala na so gihatag ang interpretation tulo ka adlaw inani gikan aron ibalik ka sa Ginoo ay balik ka dito sa hari sa imong trabaho mao imo itong bikir ako po naglamon ko gabi unsa pud ang nimo naglukdo daw siya tulo ka basket ug harina unya ibabaw sa iyang harina gituhak sa mga langgam ang harina unya nakamata siya na mo po na interpretation sa imong damgo. Katong tulo ka basket, tulo ka adlaw to. Nya, ikatulo ka adlaw, bitayon ka niya. Unya, imong unod pagkakauron sa mga langgam. Kung miabot ang takna, nga nahitabo ang gingon ni Joseph. Mo ko tayo dahilan, no? After a year, kaya siya nga, kung dito na niya hinumdumi niya, kuha, pero nalimtan ba siya? Pero may abagin sa punto, no? Nayusa ay, gusto ta niya makagawas sa prisuhan. Para presa to ba? Gusto na to makabuot ng taning mga pangandoy. Pero wala pa mutugot ang Ginoo. Dili pa ganito tugot. Ay gusto ko, padayon lang. Tanawa, after a year pa, nakagawas ang butler. Many times nahitabo nga nag-ipis siya sa ilimnon na to sa hari. Unya, miabot na sa punto. After a year na ha, nagdamgo na po ang hari. O nahinumduman dayon niya. Kaya wala may maka-interpret sa damgo sa hari. Yung may tao nga, nahinumduman niya, hala, naitaw dito sa prisuhan ba? Kuy, nakonsensya po siya, kaya naman nagsaad po siya, hinumduman siya. Pero tanawa ha, process na. Usahay sa atong gusto na to, may tamo na yun, pero dili pa na ito kung sa Ginoo. Ay, kasuko. Si Joseph, wala na sa hinumdumi sa butler dito. Pero tanawa, nasuko ba siya? Wala. Nagulat siya sa isang panahon. Tanawa, sa dihan nagdamgo na ang hari. Process to sa Ginoo. Nang munang panahon, makagawas na siya. But pasabot, itugot na sa Ginoo ang tinguha niya na makahawa siya. Sa dihan nakagawa, nagdamgo siya, naglibog ang hari, unsay solusyon, unsay interpretation. O nakahinom doon din butler,
Senyor Hari, nakahinumdum ko sa kung sa karon ba. Hinumdum ka itong ipreso mo dito kayo siya, istorya sa batin siya, sa kuna interpret ito, pagawasa. Mo itong panahon na may isyon nga, ilisan siya, kay watubang sa hari. Tanawa, ang konklusyon sa kinabuhi niya, nahimo siyang second in command. Dili to si Egyptian ha, pero nahimo siyang ruler sa Egyptian. Second in command. Nga gobernador siya sa tibok Egypt. Huna-huna ra ha, binaligya ra ka, nya nahimo kang nana. Dili na tungod kay wise ka, dito kay sa dili tungod kay ang Dios nagpahimutan sa dili akay. Gani sa Corinthians, insya pangtawag niya ang mga bugo, yung bugo sa kalibutan, pero wise sa tubangan sa Dios. Muna dili ta magkabalaka kung unsta nga klase ng matang sa pagkatao, ang pinaka-importante nagpagamit ta sa Ginoo, mapuslon kita pag-ayo sa Ginoo. Natagyan po sa Ginoo, ni wala pa ihatag, ay isa po. Si Joseph, more than a year, no? Nag-antos siya, human siya nakagawa ang butler. Pero miabot yun ang punto nga ang Ginoo nagtugot na. Nya, wala siya gipasagdan, dili kung gipagawas lang, with rank pa, no? Dako kay nga privilege and opportunities gihatag sa iya. Maigsoon sa panahon nga makaiwas ta sa temptation, maigsoon na po linugdangan ana nga mga maayo. Kalipay gid gihapon yung mana siya. May lagi sa mga gigo. Ano? Atong sa kapa tong ulat perting daghana ginagbansa ko gigo na gina adik ko. So, tipo ko sa mga membro. Gusto ko, grabe compute, million ang computation. Giorong, mapatay. Wadyo ko magmahay, kaya nga naman ako mapili. Itong mga membro nga nagpatawas ako, dahil, wag sila mailan. Ano? Sa inay kayong tawag son, pala si Joseph, lipay ka, kawali nagguba sa imo ha, kanuman. Ang uban, gibaligya ang mga kabaw, kaya ron, mamilyonaryo, baligya ang basakan na karon wala na, bisag balay, wala na. Nga naman, ang natulog, giuro, wala na. Ang ipatumpa-tumpa ka, wala na. So do not stay with temptations, because temptation has its own words. No? Nanay kaugalingon niyang kulong, naroon madalagid ka kung diligid ka mohawak. Temptation has its own ways. Na siya pamagi. Na kung dili ka makabantay, mailad yung kasi yung pamagi. Temptation has its own wills. Na ako siya kabubuton. Wala kung kuyo kas kabubuton niya, ilad yun ka. Wala bantay ta. Pagtahan siya, oy, mabira naman yung ko ani, mapadulong na yun to. Kukuha niya siya na, tragan. Wala siya magpabilin. So do not stay with temptations. Ayaw pagpabilin diya sa temptasyon. Likay good. So, dili ka maminaw sa iyang bakak, dili ka magpabilin sa temptasyon, biyagid ka. Run from it. No? Kung run from it, utusot mudagan ka gikan sa iya. Dili ko mudagan ka padulong sa iya. No, biyaan mo siya, dili ko mudagan ka padulong niya. Biyaan mo siya. Nga naman, aron mudaog ka. Katapusan, amen? Katapusan na. Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ang context ani, nagiskuti siya may tungod kang Jesus Christ after sa iyahang gitawag nito nga prayer and fasting. Gisulayan siya, gutom kay siya atong panahon na after 40 days and 40 nights. Ang ana rin ang tempter. Kung dinod ka anak sa Diyos, naibatuhin mo ang tinapay. Yung sa verse 4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong usab nga magula sa baba sa Dios. Katulong butang maigsoon, do not neglect the scripture. Nga naman, kung imong basahon ang context sa Matthew chapter 4, sa diha nakig-fight siya sa temptation, ginagamit niya ang pulong sa Dios. So unsaon nga paggamit ang pulong sa Dios kung ikaw mismo way hibang kaagad? So you need to know it. You read it, understand it, no? Unya study it. Kaya sa panahon nga makatulan nimo ng mga butang nga ma-apply sa kinabuhi, ikaw gihapon ang maburahan. Dili kung si kinsa, ikaw gihapon. Kung ikaw ang nag-apply, ikaw gihapon ang mabulahan. Nga naman, do not neglect the scripture because scripture is powerful. May gahom, no?
Di makag sa dihang ingon, sa dihang gigamit sa yawa ang pulong sa Dios, gigamit ko sa Ginoo ang pulong niya, no? O sa diha nga nakadungog ang yawa, hinglayas ang yawa. In other word, ang temptation, no? Napay mga panahon nga ang temptation mo gamit gyapon sa pulong sa Ginoo. Pero kung lig-on ka kay nagtuon ko ka sa pulong sa Dios, mapildi gid ang temptation. So gamitan ang scripture, no? Powerful siya to resist, aron maka-fight ka, to lead, no? Aron magiya nimo aron mapildi nimo siya. Then to heal. Na mga panahon nga ang scripture, kung imong tun-an, maminaw ka, dili lang to resist, to dili mugiya sa imuha unsaon nga mahimong munindot ang dagan sa imong kinabuhi. Letter C, powerful siya tungod kay dili lang to lead you but also to heal. Na mga sakit sa kasing-kasing pero ayuhon na sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong. So ang scripture powerful gid siya. Not only to heal but to comfort. Na mga panahon subo ka kayo pero sa dihang naminaw ka sa pulong sa Ginoo, ning simba ka o diya nakadungog ka sa minsay, na comforted ang imong kaugalingon. Ingon ana ka powerful ang pulong sa Dios. Munang tun-an, no? Tun-an nimo ang pulong sa Dios, ayaw pag i-neglect. Sa panahon nga mabadlong pud ka sa pulong sa Ginoo, ayaw ka suko. Dawata ang correction aron mo nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Not only to comfort, it is powerful because it is to sanctify, no? Sa panahon nga ikinabuhi nimo pulong sa Ginoo, mabalaan ka. Bot pasabot makalikay ka sa kasalanan. Nga naman kabalo ka nga kini dili mayo, dili ko mayo. So dili ka kasala. Sa panahon nga mailag ka sa temptations, maigsoon ang mahitabo sa imuha, makasala ka. Muna malikay ka sa kasalanan kung makinabuhi ka sa pulong sa Dios. Amen? Katapusan ang pulong to win. It is powerful tungod kay sa panahon nga gamiton nimo ang pulong sa Ginoo, mudaw ka. Si Jesus Christ sa diha nga siya nga katapusan nga ginala siya sa gipasimba sa iya. Kung musimba ka, musibahon ko nimo kining tanan nga giharian sa kalibutan, akong ihatag nimo. Ang yawa mangangkon siya murag iya, dili ra bayara. Naghimo di siya kalibutan. Ang Diyos ba naghimo aning tanan? Pero giangkon sa yawa. Niayon siya, kung simbahon ko nimo, ihatag ako siya. Katuntog gining, no? Mangingilad gyud lagi ng kuan kanang gitawag og temptation. Pero sa dihang siya gamit sa Ginoo pud ang pulong sa Dios siya nga pahawa sa tanas. Ang imong Dios lang ang imong simbahon. Layas ang yawa. In other words, hinglayas ang manininta. Kung gamiton nimo ang pulong sa Dios kay imong gitun-an, maigsoon mudaog gyud ka. Na si Jesus Christ gwapo nga ehemplo sa dihang gitintal nindot kayo gamita ang pulong sa Dios. Aron makagamit ka tun-e, basaha nya i-apply sa kinabuhi. Kay lisod kayo nga magamit-gamit magsulti ka ng pulong nga wala mismo nimo gigamit sa imong kaugalingon. Murag pareha ba anong preacher? Kay nungdong ko, ang preacher nagwali siya, nagtambag siya sa mga gikasal. Kunya iyang gisulti, kidahangan, ingon ana, nya naminaw ang asawa. Ang asawa, taka lang. Nakakita, nakabantay na ito, maghihimo na niya sa kuha. Ano no? So pwede gihapon day ang pastor magpakaroning nun, nga kini siya, kay pulong man sa Ginoo, kamanan pinapulong sa Ginoo, no? So, pero ang Diyos nasayod ko, kana gi-apply ba nimo na siya? Hindi gitong nagsulti ka, kay gi-experience siya nimo. Ano experience nimo? Kay imong gi-apply mismo sa imong kinabuhi. So, nindot kayo maigsoon, dili lang ta magsalig sa, kay maminong tagwali kay natas Domingo, natas Miyerkules, natas Domingo sa hapon, dili. Ang pinakamayo, ikaw mismo nagbasa ka o nagtuon ko ka sa pulong sa Ginoo. Nanindot kayo, na kay cellphone, na po kay Bible. Amen? Sa mga Christians karon mas gwapo po mga cellphone pero wala Bible. Pastor, naman kay apps pastor sa Bible din sa dili. Mas maagi to bisag nalubat ang imong cellphone, bisag wala kay data, bisag wala ka nagi kay Bible ma-apply. Nga naman dili tanang panahon na akay kurente.
Manakita, ngano napalit ko mga libro, kaniya to, ingang taga-grolier. Pastor, na yung mga panahon, pastor, ang computer din na tumagamit, labi na brown out. Pero kini mga libro, bisa pag brown out, pastor, pwede niyo makuha din sa shelf stable, matanaw niyo dito sa atas, makakita gyapon ka, sabot sa pulo. Sakto. Diba? No, panalitan, nadaot yung cellphone, di wala na po kay Bible. Kaya na, di sa yung cellphone na yung apps. Pero kung na kay Bible, bisa pag nagubah yung cellphone, makabasa gyapon ka sa Bible. Amen? Dili sayop na kay Bible apps sa imong cellphone, dili sayop. Kaya ako na may ako anak. Pero nindot ko, nagpalit ng Bible, kay naa kay cellphone. Ya, dili na siya kompetensya. Ada yung panahon ang imong Bible. Kaya kung dili ta maghatag og panahon, nagsigil ang tag cellphone. Amen? So, powerful ang pulong sa Diyos. Gamito na to para mapildi na to ang temptations. Those are techniques and ideas how to defeat temptations. Ayok na nasabtan na to ng mga butangan. No? So, sa kinabuhi na to, ayaw mo kalimot ha. Kausa na ta mo anis kalibutan, di na ta mabalik. Pag mamatay ta, yun ang Bible, kinahanglan ang imong ngalan na sulat sa basos sa kinabuhi. Kaya kung wala daw masulat sa basos sa kinabuhi, itang bukas, linaw na kalahin. So siguruhan na kayo, no? Kaya kung wala ka maluwas, impyerno ra ba ka. So mas maitong nakaangkon ka kang Kristo na imong personal na manluluwas.